kabida, sumemplang na naman po yung witness po ng prosecution dito ho sa Article 1 mga kabida. Pangalawang article po ito kung misuse of confidential funds sa impeachment ni Vice President Sara Duterte matapos pong nakitaan po ng mga butas po mga kabida sa kanyang mga testimonya Si Michael Pua, yung defense lawyer po ni Vice President Sara Duterte, ang nag-cross-examine po dito ho kay Attorney Wamil, isa kong dating auditor po ng Commission on Audit na nag-audit ho sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kabidan po. Unang butas, okay? Yung sinabi po mga kabidan ni Attorney Wamil na ginastos daw ni Vice President Sara Duterte yung 125 million pesos sa loob lang po ng 11 araw, hindi pala illegal yun. Okay? Inalaw pala yun ng Commission on Audit, mga kabida. Although sinabi niya na ang part ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, yung pagbili po ng mga gamot, pagbili po ng mga pagkain, mga kabida, ay mali daw ang paggamit. Okay? Pero, hindi illegal, mga kabida. Diba? Ni isang kusing po, wala palang napunta kay Vice President Sara Duterte sa kanyang bulsa, mga kabida, po. Okay? Pangalawa. Okay? Pangalawa po. Sinabi po ni Attorney Wamil, kaya nga, si Sara Duterte po ang kanyang inaudit dahil siya lang po ang tanging Vice President, mga kabida, na nagkaroon po ng appropriations for confidential funds. Alright? Yun pala, prior to Vice President Sara Duterte, meron na palang Vice President, mga kabida, na nagkaroon po ng confidential funds way back in 2014. Okay? Kung saan nag-umpisa itong si Wamil bilang auditor, mga kabida. Hindi niya alam na si Vice President Jejomar Binay, meron palang confidential funds, mga kabida. So, this goes to show na meron talagang intensyon, mga kabida. Kasi 2014 pa itong si Attorney Wamil, pumasok po sa Commission on Audit. Tapos hindi niya alam na merong confidential funds during that time, yung Vice Presidente po, mga kabida, po. Alright? So, meron talagang, kumbaga, selected intention, mga kabida. Okay, dito ko sa party po ni Attorney Wamil, Kaya booking na booking po. Okay, na merong intention po, mga kabida. Bakit inaudit po ito kung si Sara Duterte, mga kabida. Kung tutusin, ang dami hong mga opisina po, sa gobyerno na meron pong mga intelligence funds at confidential funds. Bakit ang opisina lang po ng Vice Presidente ang inaudit po, mga kabida, po? Okay, ito, pakinggan muna natin. Ito ang pag-booking po, ni Attorney Michael Pua, mga kabida, na hindi lang pala si VP Sara ang meron pong confidential funds, bilang Vice Presidente po ng Pilipinas, po. Pakinggan natin ang cross-examination ni Attorney Michael Pua. Kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the joint circular. Okay. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OVP for the fourth quarter of 2022? Kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. Si Office of the President po yung nag-approve. Ayun! Doon pa lang. Wala na. Ang Office of the President pala ang nag-approve dito ho sa appropriation po ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Okay? So, dyan pa lang mga kabida, sagot na po yung tanong kung bakit nagkaroon po ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dahil inapprove po ng Presidente po ng Pilipinas So, hindi po illegal. Kaya yung question, bakit nagkaroon po ng confidential funds ang OVP? Dahil inapprove po ng Presidente po ng Pilipinas. Ayun, tuloy po tayo.
Office of the President. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang Vice President ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I assumed hindi po in 2014. Since you assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assume siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po lang nag-assume ako. Opo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel, may approach. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated, medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Pakita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And noong December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Ano po yan? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa icon po. Tama po ba? At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO, actually. That's the question to ICFAO, actually. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued. Ayun. Hindi niya alam kung na-liquidate ba itong confidential funds ni Vice President Jejomar Binay. Nasa ECPAO po siya no? Mga kabida. So, dapat alam po niya kung na-liquidate na ba yung confidential funds ni Vice President Jejomar Binay. Kaso lang, hindi daw niya alam na mayroon pong ibang Vice President na mayroon pong confidential funds aside ho dito kay Vice President Sara Duterte. Hindi niya alam o alam po niya na mayroon pong iba pang mga Vice Presidents na nagkaroon po ng confidential funds, mga kabida. Subalit, yung intention lang talaga niya, mga kabida, na si VP Sara lang po ang ididiin po dito. Okay? Ito, tanong ko lang po ito, mga kabida, po. So, booking na booking po, mga kabida. Yung sinabi po niya nung nakarang araw, during the direct examination po ng prosecution, sinabi po niya, mga kabida, na si Vice President Sara Duterte lang po, ang bukod tanging Vice Presidente na meron pong confidential funds. Kaya, inaudit po niya ito. Okay? Pero hindi niya alam na meron palang iba pang Vice President na meron pong confidential funds in the person of Vice President Jejomar Binay. Pero during that time, na siya na ang nasa ECPAO po, mga kabida, ng Commission on Audit, andun na po siya. Kung saan po, si Vice President Jejomar Binay po ang Vice Presidente way back 2014, Pero hindi po niya alam na mayroon pong confidential funds itong si VP Binay. Okay? Kaya nga, ang tanong ko po dito, hindi ba niya alam to o alam niya, mga kabida, na mayroon pong confidential funds si Binay, pero meron lang talaga siyang intention po, na idiin si Sara Duterte, okay, mga kabida, na kanyang inaudit lang po ito, mga kabida, po. Tapos ginawa po niyang rason na si Sara Duterte lang po ang nagkaroon po ng confidential funds na Vice Presidente, mga kabida. Okay? So, dito pa lang sa cross-examination po ni Attorney Michael Pua, ang galing talaga nitong abogadong ito, mga kabida. Wala na. Booking na po. Okay? Dumagdag po ito, mga kabida, sa mga araw, okay, mga kabida, na walang na-establish na direct evidence and proof. Okay? Yung prosecution against the Vice President, mga kabida, po. At dumagdag itong araw na ito sa gastusin po, mga kabida, ng Senado. Okay, bilang impeachment court. Mantakin nyo, umabot na daw, sa 300 million pesos po ang nagastos po, mga kabida, ng Senate para lang sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte sa loob po ng 12 o 13 araw na po ito ngayon, mga kabida. Okay?
Ganun kalaki po. Mas malaki pa po, ano, sa 125 million pesos po, ano, na gastos ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education sa loob po ng 11 araw po, ano, mga kabida. Mantakin nyo, dinoble eh. Okay? Yung gastos ng Senate, ano, mga kabida. Tapos, ni isang direct proof or evidence, ano, against the Vice President, wala kong na-establish, ano, itong prosecution, mga kabida, ano po. Oh. Simula doon ho sa unang article, ano, yung Article 4, grave threats against sa President Marcos, First Lady, at saka ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Wala ho silang na-establish, mga kabida, na direct evidence, ano, na si Sara Duterte ay guilty po sa grave threat against these three people, ano, mga kabida, ano po. Okay? Hanggang dito sa pangalawang article, ano, itong misuse of confidential funds. Unang witness pa lang ito, ano, mga kabida. Kasi nasa 13 daw eh, yung witnesses po ng prosecution, ano. Dito pa lang sa first witness po nila, sumemplang na po. Okay? Sumemplang na po, ano, mga kabida. Diba? Oh. Yung paggamit pala, mga kabida, ng confidential funds, yung paggastos po ng confidential funds within 11 days, hindi pala ito illegal. Hindi pala ito bawal, ano, mga kabida. Okay? Oh. Tapos, yung sinabi po doon, na-establish doon na ang confidential funds, part of it, ano, mga kabida, ay ginastos pala pangbili po ng gamot, pagkain, ano, mga kabida. Eh, walang kahit isang kusing, ano, na pera mula sa confidential funds, napunta ko sa bulsa po ni Sara Duterte. Okay? Kaya nga, itong si Attorney Kapunan, ayaw ko niyang pasagutin po, no? Ito kong kanyang witness eh. Doon sa cross-examination po ni Attorney Michael Pua, no? Mga kabida, dahil nag-alala po sila, baka mabuking. Kaya nga, nabuking nga eh. Diba? Nabuking nga eh, mga kabida. Oh. Actually, kung sa vantage point po ng prosecution, magaling yung kanilang witness. 100% yung gradong ibinigay po sa kanya, no, mga kabida. Pero kung titingnan mo talaga, no, okay, kahit na po, dun ho sa balance po, ano, mga kabida, meaning wala kong kinikilingan, wala kong establish po na fact na meron pong kasalanan po ito kong si Sara Duterte, mga kabida. Ang bukod tanging kasalanan lang po siguro niya, yung maling paggamit ng confidential funds, which is, hindi naman po napunta sa kanyang bulsa po eh, ano, mga kabida. Tsaka pangalawa, may tuturing ba yun na impeachable offense, ano, mga kabida? Hindi. Para sa akin, hindi po eh. Mali lang yung paggamit. Okay? Pwede mo siyang sitahin doon, ano, mga kabida. Pero hindi po impeachable offense yun. Alright? Mga kabida, ano po? Kasi ang pera na pinagagamitan po, mga kabida, okay, hindi naman po napunta sa kanyang bulsa eh. Ipinambili po ng pagkain, gamot, at iba pa, mga kabida, ano po? Oh. Na-establish yun during the cross-examination, ano, mga kabida. Hindi po gawa-gawa yun.